Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa syayatin. So tinatalakay pa rin natin yung pagpapalit ng anyo ng mga jin. Maaari sila magpapalit ng anyo. O makikipagtulungan na nga sila sa mga tao sa pamagitan ng mga anyo na ito. Si Hallaj, yung nakaraan na natalakay natin, so meron talaga yung partner na demonyo na nakikipagtulungan siya rito at hindi niya magagawa liban na lang sa pamagitan ng demonyo na yun. Halimbawa doon sa candy o yung minatamis na nanggaling pa ng Yemen na dinala sa kanya. So maraming beses nangyayari ito. Umitlu hada yahduthu kathiran ligayril hallaj mimman lahu hala shaitani, halon shaitani. Marami pang ibang nangyari na katulad nito liban pa kay Hallaj, na siya ay nasa kalagayan, na siya ay nasa impluensya ng satanas o ng demonyo o nasa pakikipagtulungan sa demonyo. Wa na'rifu kathiram min haula'i fi zamanina wa gayri zamanina. So maraming tayong nababalitaan na katulad nito sa panahon natin ngayon at sa iba pang mga panahon. Mitlo Shaksun huwal ana fi zamani Ibn Taymiyyah bi Dimashq. So meron daw tao noon sa panahon ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sa Damascus. Kana syaitanu yahmiluhu fi jabalis salihiyah ila qaryatin hawla Dimashq. Si partner doon niya na demonyo, binubuhat siya. Yung nga pinapalutang siya sa hangin, kaya palipad siya at dadalhin siya mula sa bundok ng Salihiyah patungo sa isa sa mga bayan sa Damascus. Yun nga, kapag yung tao ay makakakita ng ganito mga pangyayari, ang paniniwalaan nila agad-agad, may kapangyarihan itong tao na ito. May kapangyarihan. At dadakilain nila ang tao na ito. Kaya nga makikita natin yung mga demonyo, tinatangkilik na talaga sila ng mga taong ligaw eh. Tatangkilikin sila kasi sa pamagitan ng kapangyarihan ng mga demonyo na ito, magagawa nila yung mga bagay na dahil dito magiging kakaiba sila sa mga tao. At dadakilain sila ng mga tao. Dadakilain sila ng mga tao. So hindi ito kumbaga bagay lang na yung demonyo lang ang may gusto. Pati tao, gusto rin niya yung ginagawa nung demonyo na ito. Nababanggit natin ito kasi maaaring sasabihin kasi ng tao palagi, di ba? Sisisihin niya si Satanas. Sabi niya, niligaw ako ni Satanas, niligaw ako ng demonyo. Pero ang totoo niyan, siya rin ang may gusto eh. Siya rin ang may gusto. Kaya nga sa araw ng paghuhukom, magsisisihan yung mga tao at yung mga demonyo. Yun nga, sasabihin ni Satanas na, kayo rin mismo ang may gusto na maligaw. Hindi kayo ang basta-basta lang na iniligaw ni Satanas. O sa pamagitan ng gawain na ito, nga na pinapalutang siya ni Satanas sa hangin, fayaji'u minal hawa ila taqatil baits. So mula doon sa, kumbaga sa kanyang paglipad, ay papasok siya mula doon sa, may mga nakasaksi nito, papasok siya mula sa hangin, papasok sa kanyang bintana sa taas ng kanyang bahay. Fayadkhulu wa hum yarawnahu, at papasok siya at nakikita ng mga tao yung ginagawa niya. Wayaji'u bil layli ala babis sagir, at minsan naman darating siya sa gabi at papasok siya doon sa babus sagir. Yung babus sagir na tinutukoy dito, babun min abwabi Dimashq as-sitta allati kanat yawmaidin. So noong panahon nila, meron daw 6 na lagusan yung Damascus. Kasi nung unang panahon, yung mga bayan tsaka mga syudad, nababalot talaga sila nung mga pader. Ganun yung mga syudad noon eh. Kaya mga lumang syudad, meron talagang mga pader sa paligid at merong mga lagusan. Parang intramuros. Merong iba't ibang lagusan. Kasi ano naman yun protection nila para sa mga pirata, halimbawa ganun o kaya mga tulisan. Kaya may mga
bakod, may mga pader. So papasok daw siya sa Babus Sagir. Thumma yas'udu dhalika al-bushi fil hawa'i wa hum yarawnahu. At ang gagawin niya, pagpasok niya doon sa gate na yon, tatawid siya rito at makikita ng mga tao yung kanyang ginagawa. Wes mauna kitabahu lisyaitan. At yung mga tao na nakakasaksi sa kanya, naririnig niya yung pakikipag-usap niya doon sa demonyo. Naririnig nila yung pakikipag-usap niya doon sa demonyo. Wa kitabu syaitanu lahu. At naririnig din nila yung pakikipag-usap ng demonyo sa kanya. Thumma inna syaitana yukhbiruhum biba'ti ma yas'alunahu anhu. At ang demonyo rin daw na ito ay nagpapabatid sa mga tao tungkol sa ilan sa mga itinatanong sa kanya. Wa ya'muruhum bi ay yakrabu lahu bakaran o khaylan wa ghayra dalik. At itong demonyo na ito, kumbaga, para sumagot siya sa kanilang mga tanong, hihilingin niya na yuqarribu lahu bakaran o khaylan wa khaylan. Hihilingin niya sa kanila na mag-alay. Yung yuqarribu lahu dito, yung tinutukoy dito, kurban, as in magkakatay. Katay daw sila ng baka o ng kabayo. Wa an yakhnaquha khanakan. Pero itong pagkatay nila na ito, hindi sa pamagitan ng paggilit. Hindi raw paggilit. Kakatayin nila, papatayin nila, pero hindi sa pamagitan ng paggilit. Sasakalin nila. O ibibigti siguro. Ganon, ibibigti nila. Wala yadhkuruna ismallahi alayha. At sa pagpatay nila na ito, hindi nila babanggitin ang pangalan ni Allah. Faida fa'alu kada hajatuhum. At kapag ginawa nila ito, tutuparin nung demonyo yung kanilang mga pangangailangan. So katulad nung ginagawa ng demonyo, pinapagawa ng demonyo sa sino mang kanyang kasabwat na mangkukulam o manggagamot at iba pa. Uyadkuru Ibn Taymiyyah aidan an Sheikh Akbar an nafsihi annahu kana yazni bin nisa'i wa yatalawwatu as-sibyan. Sa nabanggit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na binanggit daw ng kanyang sheikh na meron daw tao na merong kinalaman sa mga jin. Nakikiyapid daw siya sa kababaihan at gumagawa siya ng mga gawaing kabaklaan sa mga bata. Wakana yakul, sinasabi niya nito ng tao nito, ya'tini kalbun aswad bayna aynayhi nuktatan baydawan. So meron daw itim na aso na pumupunta sa kanya, itim talaga, pero sa pagitan ng kanyang mata ay merong dalawang tuldok na puti. Fayaqulu li, at sinasabi raw ng aso na ito, fulan ibn fulan, nadara ko laka nadran, wagadan na'tika bihi. Fayusbihu dhalika syaks, ya'tihi bidhalika an-nadar, wa yukashifuhu hada as-sheikh al-kafir. So meron daw kumbaga ipinapangako sa kanya yung aso na yun, at kinaumagahan yung sinabi ng aso na yun ay mangyayari nga. O kumbaga kung meron man siya pinangako na dadalhin, ay dadalhin nga niya doon sa tao na ito. So yung mga tao na ito, masasama talaga sila. Kumbaga, biro nyo ito, nagsisina na tapos kumbaga nang mumolestya pa ng mga bata. So napakasama talaga nila. Wayadkuru an hada sheikh annahu qala. So ganun din na babanggit, wa kuntu ida talaba minni tagiru mitlil ladun samaa yasta'malu otoran wa dawa. Aqulu hatta agiba an akli wa ida billadan fi yaday aw fi kammi aw fi fami ana la adri man wadaahu. So yung demonyo daw na yun, yung kanina di ba nangangako, tapos dadalhin din niya yung kanyang mga ipinangako doon sa tao na yun. Tapos itong isa naman, meron daw isang tao nagsabi, pwede raw siyang mabigyan ng tinatawag na ladun. Yung ladun,
Yung ladun, yung dagta ng puno. Kasi marami pwede paggamitan yun eh. Yung dagta ng puno. Pwede siyang gagawing pandikit. Pwedeng gagawing ah, hinahalo sa gamot at iba't iba pang mga paggagamitan. So sinasabi ng isa na kumbaga nangangako na magdadala siya ng ganun yung resin, na kapag siya daw ay nawalan ng malay, paggising niya ay kumbaga nandoon na, hawak-hawak na niya o nasa bibig niya yung resin na hinihiling nung tao na yun. At hindi raw niya malaman kung sino ang naglagay nito sa kanya. So itong sheikh na tinutukoy dito yung yung merong ugnayan sa demonyo. So ganito sila, nagpapakilala rin silang sheikh o pinunong panrelihiyon. Parang sa mga kulto, nagpapakilala sila bilang mga pinunong panrelihiyon. So maraming mga natukoy dito na iba't ibang mga pangyayari na merong ugnayan yung mga demonyo sa mga tao. At kumbaga, nakikita natin yung pagkakahawig sa kalagayan nila at kalagayan ng mga hindi Muslim na merong ugnayan sa mga demonyo. At hindi nababanggit, ito pa rin yung sheikh na ito, yung kanina, yung nangangalun niya tapos pinupuntahan siya ng aso na itim. So, maraming kwento tungkol sa kanya. Sabi niya, kuntu amshi wa bayna yaday amud aswad alihi nurun. So minsan daw naglalakad siya at sa harapan niya ay meron daw itim na poste na merong liwanag. Kaya pala kaya pala nababanggit ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah tong tao na ito. Nagtauba din pala siya bandang huli. So nakukwento niya yung kanyang mga experience kasi maring mangyari na sa ganitong anyo rin lilitaw yung mga demonyo. Fala mataba hada sheikh, so nagbalik loob daw itong nagpapakilalang sheikh na ito. Wasara yusalli wa yasum. Yun nga, nagsimula na siyang magsala at mag-ayuno. Kasi maaring yung mga tao na mga Muslim, di ba, na may kaugnayan sa jinn, hindi rin sila gumagawa ng mga gawaing pagsamba. Pagbabawalan sila nung jinn, sasabihin nung jinn o nung syaitan, nung demonyo, huwag kang magsasala kapag nagsala ka, hindi na kita tutulungan. Importante sa kanya yung pinapakinabangan niya doon sa syaitan. So nagsimula na siya magsala at mag-ayuno. Wajtanibu al-maharim, at nilayuan na niya mga pinagbabawal. Dahabal kalb, hindi na nagpapakita sa kanya itim na aso. Wadahaba at tagyir. At nawawala na rin yung kumbaga iba pa niyang mga nararanasan. Fala ya'ti billadun wala gayrahu. At hindi na ito nagdadala sa kanya ng resin o ng iba pa. Hindi na ito nagdadala sa kanya ng ano pa mang mga bagay. Uyahki an sheikhin akhar kana lahu shayatin yursiluhum yasrauna ba'dan nas. So meron din naman yung bang kwento, mga sheikh uli na nagpapakilala na kaya daw nilang dulutin, syempre sa pamagitan ng sabuatan nila sa demonyo, na magkaroon ng epilepsy yung mga tao. Magkaroon ng epilepsy yung mga tao. Fayati ahlu dalikal masru ila sheikh yatlubuna ibra'ahu. So minsan daw, meron dumating sa kanya na mga tao na magpapagamot. Isang pamilya ito na merong epilepsy. Baka siya rin nagdulot nga nito na magkaroon sila ng epilepsy. Wayutu na sheikh darahim kathira. At kapag dumating sila sa tao na ito para magpagamot, binabayaran nila ito ng malaking halaga. Wakana ahyanan ta'tihi aljin bidarahim wa ta'am tusrikuhu minan nas. At ang kasabwat niya na demonyo ay nagdadala rin sa kanya ng pera at pagkain na ninanakaw ng jinn sa mga tao. So may pakinabang kumbaga kumpara sa yung tao na ito na merong pakikipagsabuatan sa mga engkanto, ikatutuwa niya ito Ngayon may libre kang pagkain tas may pera ka pa. Pero nga, walang gagawa nito liban na lang sa ligaw. Walang gagawa nito liban na lang sa ligaw.
hatta inna ba'dan nasi kana lahu tinun fi kawara fayatlubu syekh min syayatinihi tinan fayahdurunahu lahu fayatlubu ashabul kawara at tin fayajidunahu qad wayadkuru an akhar annahu qad dahab fayajidunahu qad dahab. So itong itong jinn na ito ay magdala-dala nga sa kanya ng pera na ninakaw niya galing sa ibang mga tao. At minsan daw meron itong dinadala na yung tin. Yung tin dito hindi ko kasi alam translation nito sa sa Tagalog. Sa English yung figs. Meron itong mga bunga na parang ganito. Yung sa ibang translation yung igos. Hindi ko rin naman alam ano yung igos. Basta puno ito na meron doon sa bandang sa Middle East. So meron siyang bunga na ganun kalaki. Hindi ko nga alam kung meron nito din. Kung yun mismo yung igos na tinatawag nila, yun din yung tin na meron dun sa Middle East. So minsan meron daw nawalan ng tin dun sa kanyang bahay at pumunta sila doon sa sheikh na ito at yung nawawala nilang tin nandoon at pati lagayan kinuha nung engkanto na partner ng demonyo, nung engkanto na partner ng tao na ito. So pati lagayan ay kinuha niya. Pati lagayan ay ninakaw ng tao na ito o ng engkanto na ito. وَيَذْكُرُ أَنْ آخَرْ أَنَّهُ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ فَجَاءَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَأَغْوَتْهُ. So minsan daw merong tao na abala sa pag-aaral at dumating daw sa kanya yung mga demonyo na tumutukso sa kanya na makagawa siya ng mga gawaing ligaw. وَقَالُوا لَهُ نَحْنُ نَسْكُتُ أَنْكَ الصَّلَةَ. Sasabi daw ng mga demonyo sa kanya, dudulutin namin na hindi na magiging obligado sa iyo ang sala. Sabi ng mga jinn. وَنَحْدُرُ لَكَ مَا تُرِيدُ. At dadalhin namin sa iyo ang anumang gustuhin mo. فَكَانُوا يَأْتُونَهُ بِالْحَلْوَةِ. So habang kinakausap siya ng mga demonyo na ito, nagdadala na sila ng iba't ibang mga bagay. Halimbawa yung mga minatamis. Hatta hadara enda ba'di syuyukh al-arifina bisunnati fastatabahu. So dahil dito, kumbaga natakot na siya. At pumunta siya doon sa mga maalam. Sinabi niya na tinutukso siya ng mga demonyo na sumuway kay Allah. At sinabi ng mga maalam ang payo nila sa kanya, magtauba. So ganun din. Ito talaga kasi yung mga tao ay pinaka nabubulungan ng mga demonyo kapag sila ay gumagawa ng mga kasalanan. So maaaring tong tao na ito, oo, abala siya sa pag-aaral pero maaaring meron siyang mga kasalanan pa rin na nagagawa. Na dahil dito tinutukso siya ng mga demonyo. Wa ata ahlul halawa thamanu halawatihim allati akalaha dalikal maftun bisyaitan. So matapos siya magbalik loob kay Allah, itong mga maalam nagsabi sa kanya na kung magagawa niya, kilalanin niya kung sino yung mga ninakawan nung engkanto na yon ng pagkain, yung mga matatamis na dinala sa kanya. At bayaran niya sila bilang bahagi ng kanyang toba. Babayaran niya sila. So maaring yung jinn na ito, doon lang din sa malapit nagnakaw. So pagtatanong niya lang, nawalan ba kayo ng minatamis na bigla na lang nawala na hindi may paliwanag? O sabihin nung may-ari, meron. Magkano yung halaga nun? Ganito, ganyan. So, babayaran nyo na lang yung halaga na yun bilang pagbabalik loob kay Allah. Kasi pagdating kasi ito yung pinagkaiba ng tauba, sa kasalanan ng tao kay Allah at kasalanan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Mas madali magtauba kay Allah. Sa kasalanan ng tao kay Allah, mas madali magtauba. Kasi kung tayo halimbawa nakapag-shirk, itigil lang natin ng shirk, tauba na yun Naibalik na natin yung karapatan ni Allah. Pero ninakaw natin sa tao, dinugas natin sa tao halimbawa. Tatauba tayo kay Allah, di ba? Maaring hindi tayo mapapatawad hanggat hindi natin binabalik yung dinugas natin dun sa tao. Dito sa mundo, di ba? Maaring hindi may babalik.
O maaring hindi siya makapagtaubat talaga hangga't hindi niya naibabalik yung ninakaw niya doon sa tao. And kung hindi niya yun pagbabayaran dito sa mundo, doon naman yung sisingilin sa kabilang buhay na mas mahirap na pagbabayaran ang mangyayari doon, waliyadu billah. So ito marami-rami yung hindi pa nga tapos kalahati pa lang tayo ng mga inilahad ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pero binanggit niya dito iba't ibang mga anyo kasi maaaring makakaranas ang tao ng ganito na darating sa kanya yung demonyo, iaalok sa kanya ilang mga bagay at magugustuhan niya. Maaaring magugustuhan niya iaalok ng demonyo. Pero yan, libreng pagkain, pera, kapangyarihan at iba't iba pa. Yun nga lang kapangyarihan na makalipad ka makapunta ka sa iba't ibang lugar na gusto mong puntahan. Tempting na yun kumbaga nakakatukso na yun para sa mga tao. Paano pa halimbawa kung babalat kayuan pa ni Satanas? Sasabihin ni Satanas, tutulungan kita na makapanggamot. O isipin ng tao, nakakatulong siya sa kapwa niya. Pero bago ka manggamot, itigil mo yung pagsasala. Tigil mo yung pagsasala at mag-alay ka sa akin ng mga hayop na ganito ganyan. So diyan na nagsisimula yung pagkakaroon ng mga Muslim na nagiging kasabwat ng mga demonyo, waliyadu billah. So maraming iba't ibang mga anyo pero binanggit dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah nang sa gayon hindi tayo mahuhulog o matutukso sa mga bagay na ito. At ngayon pa lang nakikita natin maraming pagkakatulad kung paano kumikilos yung mga albularyo o mangkukulam na kuffar. So ganito rin yung mga albularyo o mangkukulam na mga nagpapakilalang Muslim, waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.